Dimples. At kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning, Kapatid! Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang hamon sa buhay na hinaharap. Usapang pamilya man yan, kwento ng pag-ibig, pakikipagkaibigan o trabaho. Ang bigat ng inyong dibdib, pag-usapan natin at pag-aanin. Dito po sa Dear Dimples. Isang letter sender ang nagpadala ng kanyang kwento at bibigyan natin ng payo. Basahin po natin ang sulat mula kay Jonathan Narvaez. Dear Dimples, ako po si Jonathan Narvaez, 35 years old, from Marilao, Bulacan. Solong anak lang po ako pero sa katunayan ay adopted ako at the age of 5 years old. Wala na akong natatandaan sa tunay na identity ng parents ko. Napunta kasi ako kina mama at papa dahil ibinigay daw ako ng isang malayong kamag-anak sa probinsya. Ipinaliwanag lang sa akin ni na mama at papa na hindi nila ako tunay na anak noong 15 years old na ako. Sobrang thankful ko sa kinagisnan kong magulang dahil sa pagturing nila sa akin as their own child. Pero nandun pa rin yung kagustuhan ko na mahanap ang tunay kong magulang. Recently, nagkaroon ako ng information kung saan matatagpuan ang tunay kong nanay. Kaya lang may takot akong nararamdaman. Maraming what if na baka maging maganda yung hindi maging maganda ang pag-reach out ko sa tunay kong nanay at baka malungkot ang kinikilala kong magulang sa gagawin kong pakikipagkita sa tunay kong nanay. Naguguluhan ako, Dimples, ano kaya ang dapat kong gawin? Maraming salamat, Jonathan Narvaez. Jonathan, maraming salamat for sharing your story. Kaya para bigyan ka ng lakas ng loob at payo sa mabigat na desisyon na gagawin mo, may inibitahan akong espesyal na bisita na tiyak makakarelate sa sitwasyon mo. Eto, panoorin po natin. 끝쪽에 계신 것 같은데 보이세요? 나서죠. 저기 서 있나 본데. 엄마! 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 어머, 준아. 준아, 미안해, 엄마가. 어디 봐, 준아. 엄마 기억나? At live na live po nating makakasapasensya na po. Parang na-overwhelm ako ng emotion. Makakasama natin dito sa studio si Police Staff Sergeant Julius Manalo. Sir, good morning kapatid. Talagang napa-good morning ang puso ng pagiging ina ko. Totoong nakaka-touch talaga. Yung pagkikita nyo ng mama mo, alam mo pag nanay ka, yung pagiging malayo sa anak. Ako nga, ngayong umaga lang, parang nabibiyak ang puso kong hindi ko nakikitang gumising ang anak ko. Ikaw, gaano katagal kayong hindi nagkita? 31 years po kaming hindi nakita ng nanay ko. Liwanagin natin, nung nakita mo siya, ito ang unang beses na naalinagan mo ang mukha ng mama mo? Opo. So, hindi ka nagkaroon ng any picture na meron kang pag nananaginip ka sa gabi, iniisip mo ganito ang itsura ng mama ko, wala kang ganon? Naiisip ko po yung dati niya pong itsura, yung huling-huli kami nagkita doon sa airport. Ilang taon din? 6 years old po ako nun. Alam mo, sa 6 years old, kahit may muwang ka, hindi ganon ang pagkakaalala mo, no? Okay, growing up, bigyan muna natin syempre ng pugay. Sino ang kinilala mong magulang? Ang kinilala ko pong magulang is yung tatay ko po, si Eustaquio Manalo Jr. na siya po yung nagpalaki sa akin. And nagkaroon po ako ng stepmother, pero wala na po ako sa tatay ko noon. Nagkaroon ako ng stepmother. Pinilit naman niya maging mabuting ina sa akin, pero hindi po tinatanggap ng sistema ko, ng pag-iisip ko na meron akong ibang nanay. Kasi hindi close book sa akin yung paghahanap sa nanay ko. Kumbaga, walang closure sa'yo. May pangungulila sa'yo. Lalong-lalo na, no? Pag dumadaan ka, ang anak, pagka magma-Mother's Day, yan ang mga pinakamahirap dyan eh. Sa araw-araw, hinahanap mo siya. At kahit may mga tatay tayo, iba din talaga ang pag-aaruga ng isang ina. Lalong-lalo, 6 years old ka nung huli mong nakita ang mama mo, di ba? Sa airport. Okay, paano ba yung nagkahiwalay kayo ng mama mo? Explain mo sa amin. So, nasa airport kayo, at bakit kayo nagkahiwalay? Nagkahiwalay po kami kasi
mabigat po ang desisyon ng nanay ko na ibigay ako sa tatay ko. Because during that time, yung cultural difference nga po, hindi pa po ganun tanggap sa Korea lalo. And hindi po ako maprotektahan ng nanay ko about doon dahil lagi siyang wala at nagtatrabaho. Anong ibig sabihin ng maprotektahan? Protektahan mula saan? Kasi po, may mga times po na parang mafe-feel mo na hindi ka tanggap ng karamihan. Dahil hindi ka purong Korean. Koreano. So, may mga times na bubulihin nila ako. Hindi ko masabing bully, siguro inaasar nila ako. Pagka napupuno ako, pagka gumaganti ako physically, siyempre bata ka, hindi mo alam na tama yun. Ikaw yung magmumukhang mali, ganito. So, mafe-feel mo na hindi ka belong. Pero pag nandun kasi ang nanay ko, walang ganun. Oo, napoprotektahan ka niya. At hindi na kinaya ni mami yun na gawin. Kaya napilitan siya na iwan ka sa papa mo? Opo. Marami pong consideration na pwede akong ipaalaga sa malayong kamag-anak namin habang nagtatrabaho siya. Pero nung nalaman po niya na uuwi na yung tatay ko, papunta ng Philippines, naisip niya na doon na lang sa Dalhin tatay mo ko. na. Yes. Nangako ba siya sa'yo na babalikan ka niya? May ganun ba? Hindi po. Actually, hindi po nila sinabi sa akin yung totoo. Ang sabi po nila sa akin, pupunta ako ng Amerika. After 2 weeks, magbabakasyon lang, babalik Na ulit ako. fake news ka doon. Kumbaga, Yes, yun na- ang pinaka-fake news ng kwento na ibang sinabi sa'yo. Palagay ko minsan pag magulang ka kasi, masyadong masakit yung katotohanan, magsasabi ka nang sabi nga nila ay white lie, no? Para kahit papano ay mas magaang. Depende kasi ang pakikipag-usap ng magulang sa 6-year-old. Depende rin pag medyo nakatanda ka na. Yes. Nung tumanda ka na at na-realize mo, nako, nangungulila ako para sa pagmamahal ng aking ina. Ano yung mga ginawa mo para hanapin si Oma? Oo. Actually, never naman po huminto yung pag-iisip ko na hanapin siya. So, nung nung first year high school po ako, yung unang-unang access ko sa internet, yung modem pa po. Modem pa, no? Grabe. Ganun nakatagal. Oo. Yung asawa po ni Kuya, girlfriend pa lang po niya, no? Sabi niya, "Oh Jules, baka gusto mo mag-internet." Sabi ko, "Anong gagawin ko dyan?" Type mo kung ano yung gusto mong makita or ano yung gusto mong mahanap. At ano yung tinype mo? Yung pangalan po ng nanay ko. And yung pangalan po ng pinsan ko na naalala ko yung pangalan. Pero wala po akong makita. Walang lumabas? Wala po. Doon sa search mo? Okay, and then? And then, lumaon po yung panahon. Maganda yung technology, nagkaroon ng maraming social medias. Halos lahat yung sinubukan ko pong i-type yung pangalan nila. And nagta-translate pa po ako ng name. Kasi nga Korean name eh. So Yes. baka merong English counterpart. Minsan gano'n, Opo. ano? So, yun, sinubukan ko po yun. Tapos lahat ng kapangalan ng nanay ko and ng pinsan ko, pinagme-message ko yun, PM. Siguro mga 100 na katao yun. Wala pa rin po. And then, yung pinakahuling sinubukan ko po is yung mga Korean store. Kinakaibigan ko po yung may-ari na Korean. And then, eventually, magpapatulong ako sa kanila. Baka pwede nilang akong tulungan na hanapin yung nanay ko. Yun po. Alam mo, hindi madaling journey yan. Ako, iniisip ko pa lang, sobrang bigat na ng puso ko. 3 dekada ang nakalipas. Dumating ang pagkakataon na mahahanap ang mama mo. Paano lahat nangyari ito? Nagsimula po yun nung meron pong ini-install na water filter doon po sa bahay namin. Okay. Wala po ako sa bahay. Yung anak ko pong babae na si Winter, lagi pong lumalapit doon sa Korean agent. Tapos, ang sabi po ng Korean agent, mukha daw Korean yung bata. Tapos, nagtawanan po sa bahay, ang sabi nila, Korean talaga yan, 1/4. Yung tatay niya is 1/2. Then after mga ilang minuto or ilang oras, dumating po ako. Pinakilala po ako doon sa may nag-i-install ng water filter. Water filter. Oo. Tapos nagkakwentuhan po kami na nagulat siya na ganyan yung istorya mo. Pero despite of that, naging police officer ka, naging basketball player ka. Napabuti mo ang puso at ang buhay mo. Kahit na merong pagkukulang sa buhay mo, hindi mo yon ginawang hadlang para mapabuti ang buhay mo. Tapos, paano tayo nakarating na nagkita kayo ng mama mo? Sinabi niya po doon sa may producer ng Mother Spring Day, dahil kaibigan daw po niya. Ito ay show, no? Sa Opo. Korea. Oo. Nagustuhan po nila at ang sinabi po nila na, sige, tulungan natin yan. So, within 5 months, sinanap po nila. Hindi po talaga naging madali yung paghahanap. Oo. Nung nahanap po nila, yun, binigla po nila ako, kailangan mo pumunta ng Korea. At lahat ng ito ay napaganda sa buhay mo, Sergeant, dahil nahanap mo ang oma mo. At nakita nga natin sa video kanina, talaga namang grabe ang pagyakap mo sa kanila. Sa huling pagkakataon na lang gusto kong tanungin, Sergeant, ano ang palagay mong mapupulot na leksyon ng ating mga kapatid dahil sa pinagdaanan mo ito? Feeling ko po ang isa sa pinakamagandang aral is kahit na nasa negative na situation ka in life, kasi hindi naman talaga pantay-pantay ang buhay. Totoo.
hindi yun magiging excuse para hindi maging maayos or mapariwara ka. Siguro yung pa nga dapat yung mas maging motivation mo para pagandahin yung buhay mo, para maabot mo yung gusto mong maabot. Sir, saludo ako sa'yo. Maraming salamat. At ako mismo may natutunan sa yung araw na ito. Thank you Dapat po. talaga, Dear Julio, Dear Dimples pala today. Sorry. Okay. Maraming salamat, sir. At sana ay magsilbing inspirasyon ito sa lahat. Thank you, Staff Sergeant Julius Manalo. Maraming salamat sa inspirasyon na pinakita mo sa pagmamahal mo sa mga magulang. Mga kapatid, samahan niyo ako bukas para sa panibagong kwento. Nakapupulutan po natin ang inspirasyon at pag-asa dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.